Ang pelikula ay hango sa isang totoong kwento at ito ay umiikot sa isang matapang na individual na nagngangalang Eric Liddell. Sa simula, isang pagsasalaysay ang nagpapaliwanag kung paano nanalo si Eric ng gintong medalya sa 400 metro race noong 1924 Olympics. Gayunpaman, kahit na nakakatanggap siya ng maraming alok mula sa iba't ibang American brand para ipagpatuloy ang kanyang karera sa sports, tinanggihan ni Eric ang lahat ng ito. Lumalabas na ipinanganak siya sa China, at pagkatapos ng Olympics ay bumalik siya sa kanyang lugar ng kapanganakan upang maglingkod bilang isang misyonero, isang tao na nagtataguyod ng Kristyanismo sa ibang bansa. Doon ay pinakasalan niya ang mahal ng kanyang buhay, ang nurse na si Florence Mackenzie. Pagkatapos ay ginugol ni Eric ang karamihan ng kanyang mga taon sa China sa pagtuturo ng chemistry, English, at maging ang athletics sa Anglo-Chinese College. Sa kabila ng kanyang pinagmulan na Scottish, malaki ang kanyang malasakit sa mga Inchik dahil palagi niyang binibigyan ang mga mahihirap na komunidad ng kanilang mga pangangailangan at serbisyo. Gayunpaman sa panahong yun, ang patuloy na digmaan sa mga Hapones ay dahan-dahan na kumakalat sa buong bansa na nagdulot ng maraming paghihirap ng mga Inchik. Isang araw, pumunta si Eric sa paaralan kung saan siya nagtuturo at napansin niyang huli na sa klase ang isa sa kanyang mga estudyante. Nakita niya ang bata mula sa labas ng bintana na tumatakbo patungo sa paaralan na may dalang basket na puno ng peras, ngunit sa oras na yun ay bigla na lang ilang eroplanong pandigma ang lumitaw sa langit at naghulog ng bomba malapit sa paaralan na pinatay ang bata sa labas na ikinawasak ni Eric. Ang buhay sa China ay naging napakadelikado na ngayon dahil sa mga pag-atake ng mga Hapones, kaya pinayuhan ng gobyerno ng Britanya ang mga mamamayan nito na umalis sa bansa. Isang buntis na si Florence at ang kanilang dalawang anak na babae ay agad na nagpasya na umalis patungong Canada, ngunit si Eric ay mananatili sa China na kung saan tinanggap ang posisyon sa isang rural mission station sa Shaoxing na naglilingkod sa mahihirap. Bago umalis ay sinabihan ni Florence ang assistant at mabuting kaibigan ni Eric na si Shu na huwag pababayaan ang kanyang asawa. Tiniyak niya sa kanya na pananatilihin niya itong ligtas sa anumang paraan, at pagkatapos nito ay sumakay na si Florence at ang mga bata sa kanilang barko at umalis. Makalipas ang ilang sandali nang makauwi na sina Eric at Shu, nalaman nila na ninakawan ng Japanese Imperial Army ang kanyang tirahan. Gayunpaman hindi nalungkot si Eric sa nakita, sa halip ay nagsimula siyang manalangin para sa lakas at patnubay. Dahil hindi na maaring matirhan ang kanyang tahanan, wala nang ibang pagpipilian si Eric kundi ang tumira sa ibang lugar. Pumunta siya sa paaralan kung saan siya nagtuturo, na ginawang kanlungan para sa mga refugee na tumakas mula sa mga lugar na nasalanta ng digmaan. Dito ay makikita si Eric na nakikisalamuha sa mga lumikas na pamilya, nakikibahagi sa kanilang mga pakikibaka at nag-aalok ng anumang suporta na kanyang makakaya. Tuwing umaga ay pinangungunahan ni Eric ang mga refugee sa pagtakbo, umaasang mapapasigla ang kanilang kalooban at makakapagbigay ng pakiramdam ng normal sa kanilang buhay. Sa kabila ng hirap at kawalang katiyakan na bumabalot sa kanila, ang hindi natitinag na pananampalataya at mabuting puso ni Eric ay nagdudulot ng pag-asa at aliw sa mga nakapaligid sa kanya. Isang umaga habang siya ay tumatakbo, nakatagpo si Eric ng isang maliit na bata na nagngangalang Xiao na naglalakad mag-isa sa lansangan. Dahil sa kalagayan ng bata, dinala siya ni Eric sa paaralan at binigyan siya ng ligtas na tirahan. Habang lumilipas ang panahon, naging malapit siya kay Xiao at naging parang ama sa kanya. Tinuturuan niya siyang magbasa at magsulat, at binibigyan siya ng pakiramdam ng katatagan at pagiging kabilang sa isang mundo na ginulo ng digmaan. Isang araw habang sinusuri ni Eric ang sulat ay natuklasan niya ang isang liham mula sa kanyang pinakamamahal na asawa na nasa Canada kasama ang kanilang mga anak na babae. Sa pamamagitan nito ay nalaman niya na ipinanganak na niya ang isang bagong karagdagan sa kanilang pamilya, isang sanggol na babae. Ang balita ay pumupuno kay Eric ng kagalakan at pasasalamat. Alam niya na sa kabila ng distansya sa pagitan nila, ang kanyang pamilya ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Nang gabi ring yun, nakipagtipon si Eric sa mga refugee sa paaralan upang ipagdiwang ang balita ng kapanganakan ng kanyang anak na babae. Ang kapaligiran ay puno ng kagalakan at pag-asa, dahil silang lahat ay nagsasama-sama upang makibahagi sa kanyang kaligayahan. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang mag-usap sina Eric at Shu tungkol sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Inihayag ni Eric na ang kanyang kapatid ay nakatalaga sa isang ospital sa kalapit na lungsod ng Shaojuang, at ang ospital ay lubhang nangangailangan ng mga medikal na supply. Ang mga misyonero roon ay naubos na ang kanilang mga mapagkukunan, at ang sitwasyon ay nagiging mas mahirap sa araw-araw.
Dahil determinado na tulungan ang kanyang kapatid at ang mga pasyenteng nangangailangan, nag-alok si Eric na ibigay ang kanyang huling pag-aari, isang mahalagang relo na nasa kanyang pamilya na sa mga henerasyon. Kaya naman pagkatapos ng ilang araw ng pagpaplano at paghahanda, maingat na binili ni na Eric, Shu, at ilang iba pang mga voluntaryo ang kailangan ng mga medikal na supply mula sa isang malapit na ospital. Dahil ipinagbabawal ng mga Hapones ang mga ganitong transaksyon, ginagawa nila ang kanilang operasyon sa gabi upang maiwasan ang pagtuklas. Kinabukasan, ang koponan ay sumakay sa isang truck na punong-puno ng mga supply na determinadong makarating sa ospital sa Shaojuang. Sa daan ay nakatagpo sila ng checkpoint ng kontrol sa hangganan, kung saan mahigpit na ipinapatupad ng mga sundalong Hapones ang mga paghihigpit sa paglalakbay. Habang papalapit sila sa checkpoint, hinarang ng mga gwardya si Eric at ang kanyang pangkat at hiniling na ipaliwanag ang kanilang presensya. Ipinakita ni Eric sa kanila ang isang lumang pahayagan na nagtatampok ng kanyang larawan sa harap na pahina, na nagpapakita ng kanyang tagumpay sa 400 metro race sa Olympics. Naintriga ang mga gwardya at tinanong si Eric kung ano ang ginagawa niya sa China, at nang malaman nilang isa siyang guro sa paaralan ay pinadaanan nila siya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa ospital at ibinigay ang lahat ng mga panustos sa mga nangangailangan. Sa sumunod na eksena, ipinakita sa atin na ang mga Hapones ay nagpasimula ng digmaan sa Amerika pagkatapos ng kanilang pag-atake sa Pearl Harbor. Dahil dito habang pinangangasiwaan ni Eric ang isang kasal, ang hukbong Hapones ay nilusob ang simbahan at sinabutahe ang kasal. Si Eric kasama ang lahat ng dumalo sa kasal at marami pang ibang tao ay dinala sa YCN Internment Prison Camp kung saan sila pinananatili na labag sa kanilang kalooban. Ipinaliwanag ng pinuno ng Japanese Imperials na sila ay ilalagay sa mga grupo kung saan ang mga taong may pamilya ay pananatilihing magkakasama habang ang iba ay paghihiwalayin. Isang gabi, ginising ng mga gwardya si Eric at dinala siya sa commander ng Imperial Army. Lumalabas na gusto niyang makipagkarera kay Eric at matalo siya, dahil sa mga narinig niya sa kanyang mga tagumpay sa Olympic. Kaya naman si Eric ay binigyan ng espesyal na pangangalaga at binigyan ng mas masarap na pagkain kaysa sa ibang mga bilanggo. Gayunpaman sa halip na kainin ng mga masasarap na pagkain, ibinabahagi niya ito sa kanyang mga kapwa bilanggo kahit na ito ay isang mapanganib na hakbang. Samantala, hinanap ni Shu at ng batang si Xiao ang nawawalang si Eric at sa wakas ay nahanap nila ang kampo kung saan siya nakalagak. Upang matulungan siya, kinailangan ng dalawa na makakuha ng trabaho sa paglilinis sa loob ng kampo ng bilangguan. Isang araw habang tinuturuan ni Eric ng chemistry ang mga bata sa labas, nakita niya silang nagtatrabaho na ikinagulat niya. Pagkatapos ay itinago ni Shu ang isang bag na may laman ng mga paninda para kay Eric sa ilalim ng isang tore, na kinuha naman niya ng gabing iyon sa pamamagitan ng pagpuslit sa labas. Dinala niya ang bag sa loob at binuksan ito sa harap ng kanyang mga kapwa bilanggo, at namangha sila nang makita ang mga sariwang prutas at gulay kasama ang maraming iba pang mga bagay na ipinagbabawal sa loob ng kampo. Sa sumunod na eksena, sa wakas ay dumating na ang araw ng karera ni Eric kasama ang commander at lahat ay nagsisigawan para sa kanya. Gayunpaman, maliwanag na si Eric ay nanghihina na at napakapayat dahil hindi pa siya nakakain ng alinman sa mga espesyal na pagkain na ibinigay sa kanya. Nagsimula ang karera at si Eric ang nanguna noong una, ngunit dahil sa mahinang katawan ay bumagsak siya habang tumatakbo at natalo sa karera. Sa oras na yun ay biglang nagsalita para sa kanya ang isa sa kanyang mga kaibigan na nagngangalang David, sumigaw ito na siya ay nagugutom at wala pang nakakain. Ang commander at ang iba pang mga gwardya ay naguguluhan ng marinig ito. Tinanong nila si Eric kung kinakain ba niya o hindi ang pagkaing ibinibigay sa kanya. Matapos malaman ang katotohanan, ang komandante ay galit na galit kaya si Eric kasama si David ay binugbog at dinala sa isang solitary confinement kung saan sila kinulong sa loob ng ilang araw bilang parusa. Isang gabi ay pumasok si Shu sa loob ng kampo at lumapit kay Eric, inalok siya ng pagkain at tubig. Ngunit nang makita ang isang mahina at desperado na si David na nagugutom sa tabi niya na nasa isa pang butas ay inialok din niya ang kanyang pagkain sa kanya. Pagkatapos ay nakiusap si Shu kay Eric na tutulungan siya nitong makatakas sa kampo dahil maaaring may plano ang mga Hapon na patayin siya gayunpaman, tumanggi si Eric na iwanan ang kanyang mga tao at nagpas siyang manatili na nagsasabi na umaasa sila sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, ang dalawang bilanggo ay inilabas sa kulungan at dinala pabalik sa kanilang mga silid kung saan sila ay pinasaya ng iba. Gayunpaman, panandalian lang ang kaginhawaan ni Eric dahil naatasan siyang magsagawa ng matinding trabaho sa loob ng compound ng bilangguan. Isang araw ay maingat siyang nakipagkita at nakipag-usap kay Shu,
Inihayag ng huli na dahil sa hindi magandang resulta ng Japan mula sa patuloy na digmaan, ang supply ng pagkain sa kampo ng bilangguan ay natigil. Pagkatapos ay sinabi niya kay Eric na nakipagkasundo siya sa ilan sa kanyang mga koneksyon sa loob ng bilangguan. Dahil sa kasunduan ay pinapatay ng mga gwardya ang kuryente sa bakod 2 beses bawat buwan, na nagbibigay daan sa maliit na bata na si Xiao na makapasok sa loob ng kampo ng bilangguan upang magbigay ng mga supply ng pagkain sa ilan sa mga gwardya pati na rin kay Eric at sa mga bilanggo. Sa mismong gabing yon, nakalusot si Xiao sa kampo ng hindi napapansin, siya ay naghahatid ng mga bag na may mga pagkain sa mga gutom na bilanggo. Gayunpaman, kinabukasan ay nagkaroon ng gulo nang mahuli ng ilang gwardya si David na naninigarilyo sa labas ng kanyang silid kaya pinarusahan siya ng matindi. Dahil desperado at natatakot para sa kanyang buhay, humingi siya ng tulong kay Shu na nakikiusap na tumulong sa kanyang pagtakas mula sa kampo. Sa kabila ng peligro, nagplano sina Shu at Xiao na itago si David sa isang container para sa dumi ng tao. Sa kabutihang palad, ang plano ay naging matagumpay at si David ay nakatakas ng walang anumang problema, habang ang mga sundalo sa loob ng kampo ay galit na galit dahil sa kanyang pagkawala. Ang pagkadismaya ng komandante ay umabot sa puntong kumukulo na ang kanyang dugo habang tinatanong niya ang bawat isang bilanggo tungkol sa pagtakas ni David, ngunit wala sa kanila ang nagbigay ng anumang maayos na impormasyon. Dahil desperado ay kinuha niya ang isa sa mga bilanggo na nagngangalang Hugh at ipinasok sa solitary confinement, umaasa na ang banta ng parusa ay mapipilit ang isang tao na aminin ang totoo. Habang patuloy na tumataas ang tensyon sa kampo, nagiging malala ang kalusugan ni Eric. Nagsisimula na siyang makaranas ng madalas na pagdurugo ng ilong, isang palatandaan na ang kanyang pisikal na kondisyon ay hindi na maayos. Matapos ang mahaba at nakakapagod na pagkakakulong, sa wakas ay nakalaya na si Hugh ngunit ang kanyang kalagayan ay malubha. Nangangailangan siya ng agarang medikal na atensyon para sa pulmonya, at ang ibang mga bilanggo ay naguguluhan kung paano siya matutulungan. Gayunpaman, tumanggi si Eric na mawala ng pag-asa. Nang matuklasan niya na ang isa sa iba pang mga bilanggo ay isang doktor, walang pag-aalinlangan siyang nakipagtulungan sa kanya upang maibigay ang pinakamahusay na posibleng pangangalaga para kay Hugh na umaasa na maliligtas ang buhay ng kanyang kaibigan. Ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na ang mga medikal na supply na kailangan nila ay hindi magagamit sa loob ng kampo. Dahil desperado para sa isang solusyon, si Eric ay gumawa ng isang matapang na plano. Nilapitan niya ang commandment major ng hukbo ng imperial at hinamon siya sa isang karera na may kondisyon na kung siya ay mananalo, maaari niyang tawagan ng sinumang tao mula sa labas ng kampo upang magdala ng mga kinakailangang kagamitan na medikal. Noong una ay tinanggihan ng major ang panukala ngunit kalaunan ay tinanggap sa pag-aakala na madali siyang mananalo sa karera dahil sa mahinang katawan ni Eric, kaya binigyan niya siya ng hanggang sa katapusan ng linggo upang magsanay. Kaya naman walang pagkaantala na inensayo ni Eric ang kanyang mahinang katawan hanggang sa limitasyon nito, determinadong manalo sa karera sa kabila ng mga babala ng iba pang mga bilanggo na iniisip na ito ay magiging hatol na kamatayan para sa kanya. Dumating ang araw ng karera, ngunit ang ibang mga bilanggo ay pinagbabawalan na umalis sa kanilang mga silid upang panoorin ang karera. Sa halip ay ipinagdasal nila ang tagumpay ni Eric at nagsimulang kumanta, umaasang makakarating sa kanya ang kanilang mga boses. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang karera at ang lahat ay pigil ang hininga sa pananabik. Mabagal na nagsimula si Eric, ngunit unti-unting bumibilis at nagsimulang makarating sa unahan ng commandment major. Sa gulat ng lahat ay nauna siyang tumawid sa finish line, sa kabila ng kanyang mahina na katawan. Bilang resulta ng kanyang makasaysayang panalo, si Xiao ay nabigyan ng akses sa loob ng kampo ng gabing yun. Nagdala siya ng maraming gamot, na nagpapasaya sa lahat ng mga bilanggo. Gayunpaman, panandalian lang ang kanilang kaligayahan nang pumasok ang isa sa mga commander sa power supply room at inutusan ng gwardya na lumabas. Agad na napagtanto ng komandante na bubuksan ang kuryente sa bakod habang umaakyat si Xiao, kaya ang gwardya ay tumungo sa silid ng mga bilanggo at binalaan si Eric tungkol dito. Nang marinig ito, ang lahat ng mga bilanggo ay nagmamadaling sumugod sa bakod at sinigawan si Xiao na tumalon mula sa bakod. Sa kasamaang palad, ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan ng ang masamang commander ay namamahala na ibalik ang kuryente sa bakod. Nakuryente si Xiao, at namatay siya sa harap mismo ng lahat. Parehong nalulungkot sina Eric at Shu nang makitang nakabitin si Xiao sa bakod habang ang commander ay dumating sa pinangyarihan at nagbabala sa lahat na ang Japanese Imperial Army ay hindi dapat gawing biro.
Lumipas ang ilang tahimik na araw sa kampo ng bilangguan at dahil sa kawalan ng mga gamot, ang may sakit na si Hugh ay namatay sa kanyang kama. Si Eric ay nakakuha ng lakas upang sabihin sa buntis na asawa ni Hugh na si Catherine ang nangyari, ito ay napaupo sa lupa nang marinig ang malungkot na balita. Ang bigat ng pagkawala ng kanyang kaibigan ay nanatili ng husto sa kampo. Kinabukasan ay napag-alaman na si Eric ay nabigyan ng pagkakataong makauwi sa araw ng Pasko, gayunpaman, nakiusap siya sa Commandment Major at kinukumbinsi siya na hayaan si Catherine na lumabas sa halip na siya, dahil gusto niyang mapanatili silang ligtas ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Isang araw ay namatay si Eric dahil sa tumor sa utak sa loob ng kampo ng bilangguan, gayunpaman, nakakakuha siya ng maayos na libing dahil sa tapang at kagitingan na ipinakita niya sa buong buhay niya. Ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay nagbigay galang sa kanyang libingan, habang si Shu ay bumisita din sa kampo at naging emosyonal na lumuluha. Ang pelikula ay nagtatapos 5 buwan pagkatapos ng kamatayan ni Eric, kung saan ang mga bilanggo ay nakatanggap ng nakakaginhawang balita na ang Japan ay sumuko sa digmaan, na nagbigay sa kanila ng kalayaan mula sa kampong bilangguan. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!